Okay, pauwi na ako. Hello guys, this is Dante again. Pauwi na galing trabaho. So ito kagabi, this topic ito, isang competitor daw nag-email sa akin, nag-messenger. And then syempre sinabi niya na anong tawag doon, na ito bago sa talagang 0101 pa raw kasi hindi pa nagsisimula, parang ganun yata yon. So tinignan ko yung video, as respect naman. Alam niyo yung dahilan ko lang tinignan yung video is para malaman ko kung anong meron sila, kasi yun na yun. Kaya nga yung mga per country may mga spy, di ba? Nilalagay nila yung spy, yung mga kalaban nila. Like example, may mga 007 meron ngayon, kasi kailangan may spy talaga para malaman mo kung ano yung nasa kalaban mo. So ngayon, yun yung ginawa ko, tinignan ko. Tapos, pero wala akong intensyon na sumali o ano ba, oh my gosh, hindi. Tsaka hindi talaga yan ang tamang gawin. So parang dapat focus ka lang, kasi lalo na kung nagsisimula ka, ang dami pa. Anyway, so ibang topic na naman yan. Ang topic natin ngayon is itong competitor na to. Ito yung topic ito yung competitor. So yung competitor, kesyo daw sinabi niya na sa Live Good, pag hindi ka nag-maintain ay hindi mo makukuha yung income mo, yung tipong ganun daw. So ang inisip ko lang, sabi ko, hindi naman masama yung $10 na $10, doon pa lang sa produkto, sa paggamit ng produkto, bawi na ako. Sa isang produkto pa lang, katulad lang sinabi, example, kasi dito sa US, maraming gumagamit ng CBD oil So doon pa lang sa CBD oil, $70, tapos sa atin 18 lang. Magkano na natitipid mo? Mga $50 na. O saan ka pa? Isang produkto pa lang yun. Ako, para hindi na ako kumain ng gulay o hindi na ako bibili ng gulay, minsan ang gulay, pag bumibili ako ng grocery, nasisira lang sa sa anong tawag doon, sa ref. Nasisira lang, so tinatapo lang namin. Lalo na si Mrs. kung bibili, lalo na sa mga Costco ganyan, maramihan yan so nasisira lang. So ngayon, yun, para hindi na ako bibili ng gulay, yung binili ko yung super green. Tsaka ano nung halo dun sa kwan na yun, teka, nagde-drive kasi ako may may mixer sa harap ko. So yun, super greens, para hindi na ako yun na lang iinumin ko. Di parang naggulay na rin ako for the day kasi ang recommended isang kwan lang daw isang kwan lang, isang scoop lang. So anyway, balik tayo dun sa topic. So sinabi ko sa kanya, nakinig ako, tapos oh my gosh, alam nyo, nakita ko yung mismong portion dun, ginamit yung mismong slide, yung parang sa network na yon, yung parang spillover. Kung pwede ko ilagay ito dito, alam mo, ginamit nila dun sa official video nila. Print screen ko, tapos sinend ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, kapatid, property to ng ng Live Good, tapos ginamit nyo. Doon pala ang impression ko, oh my gosh, gaya-gaya lang talaga ba? Kasi dito sa US, bawal yang ganun. Di ba? Kahit nga kanta yung mga kanta, di ba? Pagka kinanta mo, tapos copyright ba? Yung mga copyright, bawal yan talaga dito. So ganun din sa sa presentation, bawal din gayahin mo. Syempre sa Pinas, sabi pa niya, kaya inisip ko kagad, local ba to? Kasi nakita ko nga, ginaya nga. Eto ngayon, sabi niya, hindi to local, international to. So sabi ko sa sarili ko, ganun naman talaga, kahit nga yung mga local companies ay nilalagay nila international. Dahil sa dulo, anong pangalan ng company nila, tapos international sa dulo, para sabihin international, pero locally yun, sa Pilipinas yun. So ngayon, sabi ko sa kanya, kung international to, sabi niya hindi, Singapore to. O, sige, pagpalagay na natin
Singapore. Bakit naman yung Singapore? Bakit naman sila gagaya na lang sila, kinuha pa talaga yung property. Oh my gosh. Kung kayo matalino, isipin nyo na lang. Bakit kayo, napakasimple lang gumawa ng video, bakit pa hindi kayo maging original? Bakit pa kailangan kunin mo pa yung yung slide o yung portion o part sa Live Good? Yung kagad, kung ako negative kagad sa akin yan, oh my gosh, ibig sabihin kahit man lang wala ba lang kayong budget para sa mga ganyan? Or hindi ba nyo na, kung sino man ang gumawa ng video na yun o sino man yung marketing nila, hindi ba iniisip na negative yun, pangit yun? Yun yung ipinapakita mo sa mga kwan mo, sa mga prospect mo. Katulad ko, negative kagad ako, sabi ko, oh my gosh man, dito pa nga lang sablay na, lalo pa kayong produkto. How can I be sure na yung produkto na yan ay ganun kagad sa isip ko? Diyan pa nga lang sablay na kayo na kumaga yung budget to make a video is for official video is magkano lang, and then sablay na. What more pa kayong produkto na syempre yung studies na gagawin mo bago mo ilabas yung produkto, malamang hindi na pinag-aralan yun, yung formula na yun. Kasi bakit? Gastos yun. Kasi nga, di ba, kinuripot nga nila sa video, mas lalo sa produkto na hindi nakikita ng tao. Di ba, yan nga, nakikita ng tao, kinuripot nila. Lalo pa kaya ang produkto na hindi nakikita ng tao, hindi alam kung paano ginawa yung produkto, kinuripot nga nila yun sa nakikita ng tao, lalo na kung patago. Kung hindi nakikita ng tao, mas grabe na ang pagtitipid nila doon. Anyway, so yun, mag-isip-isip kayo doon. Grabe, no? Tapos biglang sabi niya sa akin, actually may ebidensya ako kasi chat yun nandun yung ebidensya hindi yan mabubura. So kung meron man magsabi na hindi totoo yan sinasabi ni Dante, oh my gosh, pag-comment lang may istorya ko niyan, nandun sa messenger, nagchat-chat kami. Okay? So kung sino man mag-comment dyan na iniimbento ko lang to, hindi po totoo yan, meron akong prueba yan. So anyway, so yun na, sabi niya sa akin, ayun nga, sabi niya hindi na makukuha yung subscription ng pero alam mo yun, para sa akin lang, kung ano mang ginagawa nila, inisip ko kagad, yun nakuha na ako na dun pa lang dun sa video na yun na kinopya lang nila, na kinuha nila yung portion, dun pa lang alam ko how siya na siya. Kahit anong sabihin mo sa akin, wala na yun, hindi na ako maniniwala. Malamang nilil lang siya, hindi niya alam kung ano yung pinasukan niya, yun lang sa akin. Tapos sinabi nga niya na yun na nga, ano ba yung sinabi niya? So wala na akong pakialam sa kanya na subscription daw ang negosyo nila, okay? Pero ibig sabihin, makukuha mo pa rin yung pera mo kung kahit wala kang subscription, kasi yun ang ginamit niya sa Live Good. Hindi mo makukuha yung subscription mo kung hindi ka magbayad ng $10. Subscription na nga meron ka ba nakitang negosyong subscription na kahit hindi ka magbayad, makukuha mo pa rin yung services o kung ano man yung kapalit ng subscription? Kahit nga Netflix lang hindi mo babayaran yung subscription mo, mawawala. Kahit anong subscription business, pag hindi ka nagbayad kaya nga subscription ang tawag tapos biglang yun ang ginamit niya na pagka hindi daw yung Live Good daw, pagka hindi magbayad ng subscription, wala na daw. Tapos sa kanila daw meron, anong negosyo yan sa'yo? Na subscription ang sabi mo, tapos biglang makukuha mo rin ang pera. Kalukuhan. Kasi ang subscription, di ba, yung spillover na kahit hindi mo kilala, automatic papasok sa system mo. 'Di ba? Meron pa rin kita yung mga tao na kahit hindi nag-invite, because kinukuha yung pambayad doon sa subscription. Ngayon, kung meron mga doon sa matrix na yun na hindi nagbabayad, tapos binabayaran pa rin ng company, saan nila kukunin yung pera pang bayad yun? So hindi tama, hindi logical.
Hindi logical. Kaya sa mga tao dyan, sa mga non-member, mag-ingat po kayo. Kahit na kung ano man sinasabi nila, nandyan na po lahat sa internet. Use your kokote. Wait lang, magagas lang muna ako ha. Ipopost ko muna. Yan, magagas ako dito ha, sa Costco. So, yun nga, katatapos ko lang ng maggas. So yun, sabi ko, yun palang sinasabi niya na sabihin sa kanila kahit wala daw subscription, bibigay pa rin na yung kwan. So kung ganun na nga lang, di okay na, wala lang akong problema doon. Pero parang para lang hindi talaga tama ba? Sabihin na natin na sila ganun, pero hindi magso-survive. Hindi magso-survive yung Pero anyway, ang pinaka bottom line na sinabi ko sa kanya, pare ayaw ko na ng local. Sabi ko rin sa kanya. So parang dinidiscourage ko siya at the same time kasi gusto ko rin na, alam mo yon, gusto ko malinawan yung utak niya. Although sa mga ganyan kasi hindi mo kayang, it's a waste of time. Parang ganun ba. So sinubukan ko lang na kahit konting pitik. Sabi ko sa kanya, ayaw ko na ng local. Sabi ko kasi, unang-una, ang mga local hindi nagtatagal. O kung magtagal man, malaki na yung grupo mo, ang gagawin nila parang empleyado ka na. At saka isang mali mo lang, pwede kang tanggalin. Sabi ko, meron ba sa networking ang mga US MLM or USM networking, Amway, kahit na Usana, kahit pumasok ka or member ka sa ibang networking company, hindi nila tatanggalin ang income mo. Hindi nila tatanggalin, hindi talaga. Hindi parang sa, alam mo ako, I'm a living testimony. 2 beses, 2 company, nagbuild ako ng network, nagpakahirap, nagutom, tapos dumaan sa mga delikadong lugar. Alam mo, ako nga, bumabiyahe kami ng gabi mula, example, Pagadian, or hindi pala Pagadian, Cagayan. Mula Cagayan hanggang Zamboanga sa gabi. Just to build the network. Tapos sumakay kami sa Basilan naman, sumakay kami hindi yata babiyahe yung Estrella del Mar ba yun, pabalik, or na late kami, something hindi ko na matandaan. Basta ganun ang nangyari. Walang lancha ang tawag dyan, yung barko eh. So ngayon, napilitan kami, may mga pambot doon. So kailangan magpambot kami para na makauwi. Sabi ko, sige na, kasi may mga downlines na nag-aantay sa akin doon. Hindi ako pwede mag-overnight dito. Sabi ko. So alam mo, ginawa namin, sumakay kami ng pambot. Oh my gosh, grabe. Ang lakas ng alon. Tapos parang babaliktad na kami sa Kaligiddan, sa Santa Cruz na open sea. Baka maraming pating dyan. So isipin mo yun, no? Yun ang hirap na dinanas ng mga namin. Dinanas ko. Tapos bigla lang, dahil lang sumali ako sa isang kumpanya na hindi naman conflict pa ang product. Hindi conflict ang product kasi load ang product. Load, siguro alam nyo na yun, yung mga load na product. Sabi ko, magagamit na ng mga networker, ganito, makakatipid kami, etc. Alam mo, tinanggal ang sweldo ko. Tinanggal ako, hindi pa lang sweldo ko, tinanggal ako dun. Imagine mo yun, pera ko parang kumbaga dugot pawis ba, tapos bigla lang nila tatanggalin. Ngayon ang mga grupo ko, saan na? So kukunin nila yon. Tapos yung mga grupo ko nagkuhan pa sa akin. Syempre binainwash nila na iniwan ko raw. Alam mo yung mga ganon. So alam nyo na, yung mga iba dyan na mga leaders, alam nyo na yan. So tapos yon ang isa sa mga negative sa local. And then alam nyo, sa produkto din,
hindi natin alam kung ano. Meron nga dyan yung mga produkto ginagawa lang sa bahay lang eh, homemade lang eh. Hindi na, walang kwan yan. Dito sa US, kapatid, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Kahit may mga stricto yung mga government dito, kahit nga lang makita sa isang karne na isang bakterya, papatanggalin yan lahat, yung batch na yan. Kasi yung mga gobyerno dito talagang stricto sila. Ganun din sa mga produkto na binebenta sa kung saan man. Pagka hindi totoo yan yung sinasabi mo na nilagay mo dyan, isa lang yan, pwede kang ipasara, pwede ipakuan yung lahat, delikado. So kahit nga lang yan, kukunin mo yung property ng isang advertisement, tapos gagamitin mo sa advertisement mo, bawal yan, pwede kang kasuhan yan. Milyon-milyon ang pinag-uusapan dyan. So yun, sabi ko ayaw ko ng local. So eto ngayon, grabe, 10 months pa lang, tapos US pa talaga. Tapos ang produkto de kalidad, kasi may 90 days money back guarantee. Sino magbibigay ng kumpanya na sige nga, bumili ka sa SM ngayon ng something, example kahit isang anong produkto, tapos sabi mo pwede ba ito ibalik ng within 90 days kung hindi ko magustuhan? Ibibigay ba sa iyo yan? Hindi. Hindi. Bumili ka ng sardinas doon, tapos sabi mo sa kanya within 90 days ibalik mo, hindi mo na maibalik kahit sa delata pa yun. Hindi naman to, hindi ko naman binuksan, hindi mo magagawa yun. Dito sa Live Good, kahit empty bottle nga, sabihin mo na hindi mo nagustuhan, pwede mo soli. So pero di ba, look at man, anong klaseng kumpanya, anong klaseng sinseridad itong kumpanya na to na Live Good, di ba? Tapos pinaabot kaya niya pa yung yung alam mo yun, yung kapital. Kasi kung yan di ba yung iba, grabe 30,000, mga ganun, kasi pinabot kaya niya talaga para makuan talaga ng magawa talaga ng makasali talaga yung iba. So yun lang po. So mag-ingat po kayo sa mga competitors, although syempre mag-ingat kayo, tapos yun, focus lang, tapos mag-aralan. I don't know, wala akong nakita pang hindi maganda dito sa Live Good. And then number one, itatak nyo sa utak nyo, US and USA ang simula, tapos nandyan na kaagad sa Pilipinas. So yun lang po. And kung may mga comments kayo, may mga tanong o ano ba, o kung meron kayong request na video, sabihin nyo sa akin, gagather natin na information yan. Tapos itong kwan na to, itong video na, itong channel na to, hindi po ito para sa mga, alam mo yun, para mag-monetize ako, ano ba. Hindi ko nga to pinopost sa Facebook kasi bakit? Ayaw ko ipakita yan sa ibang group sa ngayon. Kasi for me, this is kumbaga sa restaurant, kwanto kumbaga secret recipe ba. Kasi it works for me na gusto ko lang i-share sa ibang kagrupo ko. Yun, kasi yan yung realization ko. Although sinishare ko nga sa inyo kasi gusto ko yung alam mo yun, syempre negosyo mo parang I don't know kung maintindihan nyo, pero yun. Tapos ito, to save you a lot of time, syempre ipasa nyo lang sa downlines nyo. So kung meron man talong yung downlines nyo, pwede mo sabihin na dito hindi naman, syempre kung meron mga tanong downlines nyo, konti na lang, kasi dahil nga sa mga videos ito. Kaya nga ipakilala nyo sa mga downlines nyo, ito, Live Good Journey. Live Good Journey. So yun, itong channel na to, Live Good Journey. So pwede nyong ikuha yan, ipasubscribe sa mga downlines nyo. Tapos habang nagluluto sila, kung wala mang prospect o habang natutulog, pwede nilang ipabalik-balik itong video na to, para mas-sink in sa utak nila na kumbaga yung mga kasi hindi naman tayo pare-parehong pinagdaanan, hindi tayo pare-parehong utak, kumbaga
And hindi ko sinasabi na mas bright ako. No. Sinishare ko lang. So if you can see this as helpful, kung ikaw mismo ay nakaramdam ng, uy, maganda pa to, oo nga, nakuha ko, i-share mo rin sa iba. Kasi ako din ganun din pag example namin, may naramdaman ko, kailangan to malaman ng downlines ko. Yung kagad, binibidyo ko kagad. Kaya random nga to, wala lang edit to. Sayang pa ang time, di ba? O sige, so sa next video ulit, see you doon sa mga paki-like na lang, subscribe. Kailangan ba i-subscribe? O syempre, subscribe, di ba? I don't know, depende na sa inyo. Okay, thank you. I hope to see you guys soon. Magsama-sama tayo. Oh my gosh, malayo pa ito mararating. 10 months pa lang, 700,000 members pa lang. So bye-bye, ingat po kayo.